Pilipinas lang yata ang bansa na pinag-iisipan pang bigyan ng hero's burial ang isang diktador. Pero paano kung sa pananaw ng mga bata ay hindi naman pala kontrabida si McCoy at gawa-gawa lang ang mga napabalitang nakaw na yaman at ang mga gantong impormasyon? Paano nga naman kasi para sa kanilang kamalayan, ang martial law ay kasing layo na rin ng panahon ng Kastila o World War II. Kaya may henerasyon na lumaking kilala ang mga Marcos bilang mga celebrity, si Madam, fashion icon at art patron. Kaya ngayon, dito sa Word of the Lord, 42 years after, sasagutin natin ang tanong, nakabuti nga ba o hindi ang martial law sa Pilipinas? Tara. Doon tayo sa malamig, John. Tara. Say ng mga bagets. Mas disiplinado yung mga tao nun. Na-disiplina yung mga Pilipino. Napaganda po ni Marcos, sa disiplina niya po talaga yung bansa. Fact. Wala nga naman masyadong krimen. E paano rin naman kasi malalaman ng tao, saradong lahat ng mga himpilan ng telebisyon, radyo at dyaryo. Disiplinado rin ang pagdampot at pag-torture sa mga kalaban ni Marcos sa politika. Walang krimen kasi gobyerno ang gumagawa nito. Nakabuti nga ba ang martial law para sa Pilipinas o hindi? Sige ng mga bagets. Nabawasan po yung nun, mga crime po. Hindi katulad ngayon yung crime rate ang taas. Nung time ni Marcos, wala daw talaga. Takot daw lahat ng tao nun. Fact. So hindi pala krimen ito. Ito, at ito. O ang krimen lang ba para sa kanila ay riding in tandem? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng desaparecidos? Hindi ko alam eh. Ulitin natin ang tanong, nakabuti nga ba ang martial law para sa Pilipinas o hindi? Sige ng mga bagets. Kasi parang nakita natin dati, parang sabi ko na ninakaw. Yan, in the end naman, kaya siya nangutang kasi para makapag-produce ng mga facilities like yung mga tulay. Saan mo nakuha yung informasyon? Nabasa ko sa internet. Internet? Fact. Tama. Umutang nga si McCoy. Taong 1962, ang foreign debt ng Pilipinas ay nasa $360 million lang. Noong 1985, isang taon bago bumaba ang mga Marcos, higit $28 billion ang foreign debt natin. Ayon sa mga eksperto, hanggang 2025 ito babayaran sa IMF. At sino magbabayad? E di tayo, mga magulang nila. Sila. Say ng mga bagets. Parang napabuti lahat yung mga Pilipino nun. Mura nga yung bilihin. Natural, mas mababa talaga nun. Inflation eh. Lahat din naman mas mura nung panahon ng mga Kastila. Kung ang sukatan natin ng isang mahusay na pinuno ay kung ano ang iniwan niya. Makinig. Nung bumaba si Marcos noong 1986, ang poverty rate ng Pilipinas ay halos 60%. 1983 to 85, tumamlay ang ekonomiya natin by 10%. At matapos ang EDSA, isang dekada ang kinailangan para makabalik lang tayo sa antas noong 1982. GDP ng Pilipinas noong 1966, 3.4%. 1986, 1.4%. Taong 1966, ang peso-dollar exchange rate ay $1 is to 3 pesos and 50 cents. Noong 1986, 1 is to 20.53. Anong next Singapore pinagsasabi mo dyan, boy? Ano ibig sabihin ng crony? Alam mo ibig sabihin ng crony? Crony, ikaw. Hindi rin po. Psych ako eh. Psych. Ay, nako. Bakit ba tayo nagkaganito? Saan ba tayo nagkulang? Sino nga ba nagkulang? Ang sistema ng edukasyon, mga guro, o mga magulang? Yan kasi ang problema pag hindi natin sineseryoso ang pag-aaral ng kasaysayan. Kaya nga ang buwan ng Setyembre ay pagkakataon na pag-isipan ang mga naganap 42 years ago. Ay, teka muna. Alam ba nila kung anong meron sa September 21? 21? Walang pasok. Bakit? Kasi may bagyo. Ay, Sabado po yun. Wala tayong pasok nun Ay, ano ba ngayon? September 21. Araw ng kalayaan, parang ganun. Okay, congratulations. Thank you, Tala.